na pong sa Mobile Coordinating Center natin sa Olongapo City. Kapatid Dino Hilario, go ahead, Olongapo, please. Opo, salamat po sa Diyos, kapatid na Eli, kapatid na Daniel. Ang magtatanong po rito ay si Miss Dolores De Jesus, isa pong Katoliko. Magandang gabi po, Brother Eli. Ang tanong ko lang po tungkol sa mag-asawa. Halimbawang namatay po kami mag-asawa, magkasama pa rin ba kami at magkakilala sa kabilang buhay bilang mag-asawa pa din? Kung magpareho kayong mapupunta sa langit, na sana loobin ng Panginoon, magkakakilala kayo siyempre. Sa langit kasi mabibigyan tayo ng kaisipang mas malawak kaysa sa kaisipan natin ngayon kung ngayon sa ating dahop na kaisipan, nagkakakilala tayo kahit mahiwalay ng mahabang panahon, nakikilala mo yung talagang kakilala mo kahit mag-iba na itsura ng muka dahil tumanda na, nakikilala mo pa rin. Lalo naman sa langit, makikilala mo at makakasama natin ang ating mga mahal sa buhay kung pareho tayong mapupunta sa langit. Kaya lang kapatid, merong mag-asawa, hindi naman parehong mapupunta sa langit Merong mag-asawa, yung isa masama, yung isa nagpakabuti, yung babae napunta sa langit, yung lalaki napunta sa impyerno o sa kabilang destino. Yun ay mangyayari po pagka pareho tayong naligtas o nakarating sa isang destinasyon. Pakinggan niyo po ang sabi ng ating apostol na si Pablo doon sa ikalawang Tesalonica 2:1. Ngayon, aming ipinamamanhik sa inyo mga kapatid tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya. Pagka po pumarito na ang Kristo sa lupa, magkakaroon ng pagkakatipon ang mga maliligtas. Kung yung mga yon makikita mo pati asawa mo, lalo na kung parehong maliligtas. Kaya ang katunayan ko po niyan, nung ang Panginoong Hesus ay dinala yung 3 apostol sa ibabaw ng bundok, nakita nila si Moises at saka si Elias nakikipag-usap sa Panginoon. Ang sabi ni Pedro kay Kristo, doon sa versikulo 4, ganito po ang nakasulat. At sumagot si Pedro at sinabi kay Jesus, Panginoon, mabuti sa atin ang tayo'y dumito. Kung ibig mo ay gagawa ako rito ng 3 tabernakulo, isang sayo at isang kay Moises at isang kay Elias. Sabi ni Pedro, gusto mo, Panginoon, gagawa ako ng 3 tabernakulo o bahay-bahayan dito. Isa sayo, isa kay Moises, isa kay Elias. Then nakilala ni Pedro yung si Elias, nakilala niya rin si Moises. Samantalang 1,000 taon pa namatay si Moises bago naging tao si Pedro. Pero nakilala niya si Elias at saka nakilala niya si Moises. Ang ibig ko pong sabihin, kapatid, yung asawa nyo, kasabay nyong umiral, hindi naman kayo nagpagitan ng 1,000 taon. Natural makikilala nyo pagdating dun sa langit. Kung pareho kayong makakarating, sana po. Pero kung hindi, hindi mo na po siya uli makikita, hindi mo na siya makakasama. Kaya lang sa langit, kapatid, wala nang pag-aasawa ron. Basahin po natin sa Mateo 22, ganito ang sinasabi ng talata sa 23. Nang araw na yaon ay nagsilapit sa kanya ang mga Saduceo na nangagsasabing walang pagkabuhay na mag-uli at siya'y kanilang tinanong na sinasabi, Guro, sinabi ni Moises, kung mamatay na walang mga anak ang isang lalaki, ay mag-asawa ang kaniyang kapatid na lalaki sa asawa niya at magkakaanak sa kaniyang kapatid na lalaki. Nagkaroon nga sa amin ng 7 magkakapatid na lalaki at nag-asawa ang panganay at namatay at sapagkat hindi siya nagkaanak ay iniwan niya ang kaniyang asawa sa kaniyang kapatid na lalaki. Gayon din naman ang nangyari sa pangalawa at sa pangatlo hanggang sa 7. At sa kahuli-hulihan nilang lahat ay namatay ang babae. Sa pagkabuhay ngang mag-uli, sino kaya doon sa 7 ang magiging asawa? Sapagkat siya'y naging asawa nilang lahat. Yan po, totoo yan Merong babae nagkakaasawa ng marami, may lalaki nagkakaasawa ng marami. Pagdating ba sa langit, mag-asawa pa rin kayo. Pagka ganoon, mangyayari, mag-aagawan kayong 7 dun sa isa. No? Kaya ang sagot ng ating Panginoon Jesucristo, 29. Ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila,
na nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan ni ng kapangyarihan man ng Diyos, sapagkat sa pagkabuhay na mag-uli ay hindi na mga gaasawa ni mga papag-aasawahin pa, kundi gaya ng mga anghel sa langit. Yun. Kaya pagdating sa pagkabuhay na maguli sa langit, para na lang tayong mga anghel, hindi nag-aasawa, hindi pinapag-aasawa. Kasi kung halimbawa nga ang napangasawa mo sa lupa ay 3, dahil nabiyuda ka ng 2 beses, 3 napangasawa mo. Ang mangyayari pagdating sa langit, pag-aagawan ka ng 3. Magulo. Kaya para wala na pong gulo, ang sabi ng Biblia, sa langit, wala nang mag-asawa, wala nang pag-aasawahin pa. Para tayong mga anghel na maligaya, wala nang sexual relationship, wala na yun. Pero magkakakilala tayo. Sana po naunawaan mo, kapatid na Dolores. Salamat po, Brother Eddie. Salamat din po. Maligayang bati sa inyong mga taga-Olonga po. Yabol natin, kapatid na Daniel, yung isa pa nating mobile.